Ladies and gentlemen, you're listening to DJ Royal Remix. Yes, hello mga kabibers. For today's video, gagawa tayo ng dynamite. Ayan. Unahin natin na hugasan ng ating mga siling haba. Ito po ay siling panigang. Kung sa mga Tagalog na nagluluto, yan po ang tawag. Ngayon, gagayatin po natin ang lahat ng ating siling haba. Okay, tatanggalin lang po natin ang mga buto ng mga ito para hindi masyadong maanghang. Ayan, kasi may sobrang anghang, baka hindi nakaya ng mga kakain. Ako medyo hindi ganun ka typical na gustong-gusto yung sobrang anghang. So, mild lang. Ayan. So, yan. Bali, kukunin natin ang mga buto nito. At yung iba, siguro may matitira or kung gusto nang wala talagang anghang. Pero naman tayong pinaka pan-solve dyan. So, hindi na secret to kasi may mga ibang vlogger na nag-try na gumawa nito. Nilulublob nila sa tubig na may yelo for about 10 minutes. 10 minutes, okay na yun. So, ano na siya, tatanggal din yung sobrang anghang. Then, yung mga magta-try nito, hanggat maaari ay mag-gloves kayo or mag-suot kayo ng plastic gloves or plastic kung wala kayong gloves. Kasi sobrang anghang nito sa kamay ninyo ay sobrang iinit o parang nasa first degree burn. Alam mo na, napaso kayo sa mainit. So, ang papalaman natin dito ay walang iba kasi wala namang ibang laman ng aking cabinet kundi mga sardines. So, try natin tong sardines na green para hindi masyadong maanghang. So, ang magiging mananatiling maanghang dyan ay yung ating sili. So, tatanggalin lang natin yung pinaka sauce niya. Itaktak nyo lang doon sa isang bowl and separate nyo na yung laman ng ating sardines. So, meron tayong 1, 2, 3, 4 na piraso. Malalaki naman siya. So, pitpitin nyo lang or pinuhin nyo yung ating sardinas. Ang ginamit ko dyan, bali 2 can sa 12 pieces ng sili na mahaba. So, lagpas lang ng inyong kamay, yung haba ng ating sili ay na-consume ko 2 can ng sardinas. So, okay lang kung may matirang sauce. Hindi naman problema yan kasi siyang magsisilbing pinaka palasa. So, kung gusto nyo naman lagyan ng kalamansi, pwede rin kasi matatanggal yung lansa. So, masarap siya kung ito ay magagayak nyo. Then, basta pinuhin nyo ng mabuti at mag-prepared lang kayo ng iba pang mga rekado like sibuyas, 1 piraso lang at 3 butel ng ating bawang. Then, keso. Yan, hindi mawawala ang ating keso. So, ginayat ko na, inilagay na natin sa ating sardines. Pinagsama-sama na natin sila at pwede natin halo. Then, kakat lang tayo for the meantime ng keso. So, dito, ayan, makikita nyo, hinahalo ko na siya at nagayat ko na yung keso. And, maglalagay lang tayo ng flour pala, not cornstarch. Flour para sa
pang-paste sa ating lumpia wrapper. So, prepared lang din kayo ng lumpiang wrapper. Ayan. Usually, yung lumpia wrapper ay large ang kinuha ko kasi nga malalaki. So, yung laman po is 10 pieces lang. Minsan, 9 pieces daw, sabi ng tindera. So, iba-iba, no? So, nabitin nga ako dito ng pagbabalot kasi kulang yung ating wrapper. 9 pieces lang yung ating lumpia wrapper. So, may 3 akong hindi na balutan. Nag-aalangan naman akong bumili kasi masasayang naman yung matitira. So, ganyan lang po ang paglalagay. So, isang kutsara, ilagay nyo lang dun sa siling haba. Then, after nun, ilagay nyo na ng 2 to 3 pieces ng slice natin na keso. So, kung mas gusto nyo na maraming keso, 3 piraso na hinayat na keso ang ilagay nyo. So, yun lang. Paano paggawa? Ayan. Fold lang natin yung pinaka-top ng lumpia wrapper. Then, fold nyo rin yung nasa side. Then, roll over. Then, yung nasa edge ay tiklopin para hindi pumutok o sumabog yung laman. So, ganun lang kadali. Tapos, yung ginayat natin na paste ng flour, ayan, ilalagay lang natin para pagsilbing pinakapandikit. Ayan, safe na safe yung ating lumpia wrapper. Okay, may ilan lang akong nagawa o nung niluto ay bumutok yung ating lumpia wrapper kasi manipis nga yung ilan sa mga wrapper. So, ayan na yung mga ating nagayat, nalagyan ng mga palaman na sardinas. Iba, nilagyan ko ng mga keso kasi marami akong nagayat na slice na keso. Then, ayan yung pagbabalot. Ganyan lang kasimple. Ganun lang. Ayan, makikita nyo dyan ay sobrang hindi masyadong nagmamadali. Ayan, kasi nung time na yan, medyo naparami kami ng kain. Kaya hindi naman ako masyadong nagmamadali na paggagawa o paggayat. At ganyan lang po kasimple. So, ilalagay nyo lang sa gitna. Then, wrap around ng ating lumpia wrapper. So, sa mga nakamiss ng ating lumpia wrapper, pag large ay 9 to 10 pieces ang laman. So, nabili ko 9 pieces lang po ang laman. So, kinapos ako ng 3 kasi 12 pieces ang ating lumpia, yung chili dynamite na nagawa. So, magpainit lang kayo ng kawali, mantika, at pag mainit na, tsaka niya siya ilagay. So, be sure na mainit na yung ating mantika bago nyo ilubog lahat ng dynamite. Ayan. Siguro mga 8 minutes side by side ang ating ginawa o pag-ooras sa ating dynamite. Ayan.
Huwag nyo masyadong damihan ng lalagay ng ating lutuin kasi mas matatagalan kayong maluto. Since tayo ay naka induction cooker, but mas madali nating malalaman kung luto na yung pinaka-side ng ating dynamite. So, yung ganitong itsura, ayan, pwede na natin yan at hanguin. Kasi crunchy na siya. Ayan, medyo bumutok siya. Oh. Siguro sa sobrang init or manipis yung ating lumpia, hindi ko sure kung bakit pumutok yung ating lumpia. So, ganun lang kadali at ready to eat ng ating dynamite. Gumawa na rin ako ng ating sauce. Ayan, mayonnaise, homemade mayonnaise ang ating ginamit at ang ating isa pang nilagay ay yung sweet chili. Yan, napakasarap. At syempre, hindi mawawala ang ating drinks. Yan, gumawa lang ako ng avocado shake.